Ang puso ko'y tulog sa'yo. Napapagulawang nagsusumamo. Pagkilalamin mo, ikaw ay mamasdan. Magkalitan sa'yo ay umisan. Ang puso ko'y tulog sa'yo. Nagpapagulawang nagsusumamo. Pag-inakamin ko, ikaw ay mamasdan. Magkalitan sa'yo ay umisan. Turuin mo ang buhay ko'y maging panatong tahanan. Tulungan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggan, patuloy pagsambang. Malaking ang Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y tulog sa'yo. Nagpapagulawang nagsusumamo. Pag-inakamin mo, ikaw ay mamasdan. Magkalitan sa'yo ay umisan. Luhin mo ang buhay ko'y maging panatong tahanan. Tulungan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggan, patuloy pagsambang. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Luhin mo ang buhay ko'y maging panatong tahanan. Tulungan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggan, patuloy pagsambang. Magaling ang Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ang Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ang Diyos, ngayon at kailanman. Siya po, Panginoon, lupin mo ang aming buong buhay, Panginoon, hindi sa pagsamba sa iyo, sa nalalakot sa iyo, Panginoon. Puri, Lord, sa iyo pong biyaya, sa iyong pagdihan, sa iyo pong kadakilaan, sa Panginoon, kami ay pong nagluin, kami Diyos ay pong kausapin, ikaw yung word, Lord, speak to us, Panginoon. Siya lang pinakaniwala at Diyos, gawain ito, hindi mga namin sa buhay, ang gabi sa mga oras ito. Tugan mo kami, O Diyos, na kami ay talas, kasi kung pangusap, na kayo, O Diyos, sa magkala sa mga narating salita. Salamat kami marami sa tuloy namin sa pagkila, kung aming saludo namin ay salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Sige po, tuloy natin ang salita ng Panginoon.
Panginoon sa Genesis chapter 22. Kaya yung pagkakatuwang ng tayo doon na Father Abraham, kaya tama-tama mag-birthday ni Abraham. Ang kaya pa. Genesis chapter 22, talata ng 1 hanggang 11. Genesis 22, verses 1 to 19. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mo anak sa isa at magpunta kayo sa lupain ng Morea. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at iandun mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang umangon si Abraham at nagsipat ng kahoy na gagawin ng paggatong santo na susundin. Ihanda niya ang kasno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang nagiging lalaki papunta sa lugar na sinasabi ng Diyos na sinabi ng Diyos sa kanya. Ngayon na tumagal ng paglalakbay, natanaw na sila ang takot ng ilang pupuntahan. Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan niyo dito ang kasno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasama kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy ng paggato, dala naman niya ang apoy ng patalim at magkasama silang lumakad. Verse 7, tinawag ni Isaac ang pansin ng ama, Ama, ano yun na ako ni Abraham? Mayroon na tayong apoy at paggato, ngunit nasa amin ang lupang ihahandog ng isa. So bukod si Abraham, anak ng Diyos ay magbibigay niyon, ay nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagsabi nila sa lugar ng Diyos, gumawa ng asal si Abraham, inayos niya sa ibabaw ito at pagkato at hinigyan siya matapos terpusin. Nang sasaksakin niya ang bata, tinawag siya ng ni Yahweh at mula sa langit na sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako sa ni Abraham. Sinabi ng huwag mong patayin ng bata, huwag mo siyang saktan, at hindi ako kayo handa ng sumunod sa Diyos. Kaya hindi ko nagkain sa kanya kaisa-isa mo anak. Pag-ingon niya may nakita siyang isang lalaki lupa na ang mga sungay ay napasabi sa mga sakakakoy. Ito ang kinuha ni Abraham at ito sa halip na kanyang anak. Ganang lugar na yun tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. Hanggang ngayon, yung sabi ng mga tao sa mundo ni Yahweh ay nagalaan. Verse 15, mula sa langit, nagsalita muli si Abraham. Mula sa langit, nagsalita muli kay Abraham ng Yahweh. Ako'y nanako sa pamamagitan ng aking pangalan ni Yahweh, sapagkat hindi mo pinagkait sa akin kaisa-isa ng mga pamalangit kita. Ang lahi mo'y magiging sundan ng tuwid sa langit at ang buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lusot ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Nagigyan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama sila ng ulit. So guys, gusto ko ng pagkala ang mga salita. Sabi ko straight sa pagtututo sa ating bahagi. Una, ang pagsubok, verse 1 and 2. Ngayon, pagkalipas ng ilang panahon, verse 1, sinubok ng Diyos si Abraham. Opo, siya po siya ginagawa ng Diyos, siya nga po ay nilulubok. Sa buhay natin, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, tayo ay kailangan sinusubok. Kaya ang buhay ay lamang ng pagpapala, ang buhay ay pagsubok. Dahil tanong natin, bakit tayo sinusubok ng Diyos? Talagay ko, isa ito sa malinaw na sagot na talata sa mga kasulatan, Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8, so why God is testing us,
bakit niya tayo pinapadaan sa pagsubok. Deuteronomy chapter 8, verse 2 hanggang verse 3. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinagbabayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan niya kayo magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkain hindi ninyo kilalanin ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Deuteronomy chapter 8, verse 2 to 3. So here, very clear, kung bakit tayo pinadaan sa pagsubok, ay pagturuan tayo, matuto tayo, magtiwala at sumunod sa salita ng Panginoon. To teach us to learn, paano tayo sumunod, yes, na may pagpapakumbaba. Yung Tuesday, ito po ang pinost na verse sa ating pong GC, na pinapos po ni Brother Ekay, nag-read, Micah chapter 6, verse 8. Micah chapter 6, verse 8, sinabi pa ng Panginoon kung ano ang mabuti at ano ang inanais niya sa inyo, gawin ang matuwid, pag-irali ang pagkamawain, at buong pagpapakumbaba ng sumunod sa Diyos. So, bakit tayo sinusubok ng Diyos? Pagturuan tayo magtiwala, sumunod, at mabuhay sa kanyang salita. Sumunod ng may pagpapakumbaba. Gawin pa kay Abraham, here, kita natin si Abraham po ay sinubok. At ang pagsubok sa kanya ay hindi basta-basta. Masasabi natin napakabigat ng pride of Abraham. Ang pagsubok, verse 2, sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinangamamahal mo anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok, ituturo sa iyo, at ihandog mo siya sa akin. Again, imagine put yourself kay Abraham. Sabi nga ng Diyos, no, kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. So, isama mo para ano, hindi para lang mo siya, para sumumba. At sinong pagiging handog ang kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak. Imagine yourself because that how do you take this? Usap ka. Kayo ko dyan, bring your one only son, and you love, and offer him as a living sacrifice. Yung mga alagang aso natin, di ba, hindi natin basta-basta masasaktan. Kasi hindi mo pang anak na hindi nagsasaktan, hindi papatay as living sacrifice. Paano kinaya ni Abraham ito? Paano niya nagawa ito? Nabigo sa pangalawang puntos ang pagsunod. By the way, kung sa pangalawa, naranasan niya pagsubukin ng Diyos ng itong maraming pagsubok. I used to pray this prayer, hindi lang I used to, hindi lang yung padalangin, yadyakin mo ko sa may pagsubok. Ang pagsunod, verse 3 to 10. Verse 3, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham. So, pinalipas pa niya, kapag paghapon, very clear, pinalipas niya overnight. Pinalipas pa ang magdamag bago po siya tumungo sa bundok kung saan niya inaango ang kanyang minamahal kaisa-isang anak. May overnight pa siya para pag-isipan ng utos ng Diyos sa kanya. Pero kung akong ginawa niya, maaga siya bumangon, sabi sa verse 3, nagsibak ng kahoy para sa paghahandog. Inanda ang snow at nagsama ng dalawang ibig, lalaki, papunta sa lugar at sinabi ng Panginoon sa kanya. Overnight, marahil katabi niya dito si Sarah. Pero it seems hindi yan yung saan kay Sarah at sabi, bakit kaya? Parang ito, wise decision din. Hindi ko sa ito kay Sarah.
Dahil nabigay, napakahirap na kaya pala ang gawin ito. Eh, pag nalaman pa ni Sarah, para lalo mas mahirap. Sabihin ni Sarah, hindi ka walang duwal ka. Walang duwal ka. No? Mag-aaway sila. No? At tuloy ko mas mahirap. Kaya, natin, no? Na-realize si Abraham na hindi niya na nilagay ng hirap na kanyang nararanasan by God saying to her wife, Sarah. Kaya sabi ng verse 4, ng ikatlong araw ng paglalakbay, nasa naman nila ang dako kanilang pumuntahan. So 3 days na sila naglalakbay bago nila po nakita ang bundok kung saan pinayaan si Isaac. So meron siyang 3 araw. Muli 3 araw at 2 gabi. Imagine kung paano pinakitunguhan ni Abraham si Isaac. No, dahil knowing kakain bilang na araw bilang pagkama. Sila'y magkasama at bilang na araw ng kanyang anak. So siguro, no, ang 2 gabi na yun, talagang wala siguro sa ginawa kundi ang kusik ng kanyang anak. So yun, tayo imagine kung sinabi ulit 3 araw na makakasama ang kanyang anak. Dahil ang kanyang anak. Why? Sa Diyos. Remember, for 25 minutes na hintay magkaroon ng Isaac. Kaya tinawag si Isaac, no, kasi nakawag no, si Sarah, marinig niya, kausap si Abraham ng angel, sabi ang iyong asawa ay magbubuntis. At natawa si Sarah, kasi pagkalindiga sa matanda, bawas pa. Kaya pinangalanan niya Isaac ni Jacob. Imagine doon yung gaano pabigat kay Isaac kay Abraham. O last 3 days niyang kasama ang kanyang anak. At ihahandog nila ito sa Panginoon. Maingay ngayon yung kinamatay ng Rene, patalbon niya. Pag pinagod mo, talagang matimaan, tigil yung kalooban, mapapahiyak ka talaga kahit hindi mo siya kaano. Pero imagine yung bigat na nararanasan niya. Malagay ko na makabigat ito. Initially, sabi yung si IPG, hindi daw aksidente yung nangyari. So, mas kintuista. So, sabi ko yun. Pero palagay ko, walang kasing sakit ito nararanasan. Walang kasing bigat ito nararanasan si Abraham. Siya na dala niya ang kanyang anak para inundo ng buhay. For 3 days, no, bahagi siyang mag-back out. Di sumunod sa Diyos. For 3 days, no, bahagi siyang magplano. Pwede niya kapag sa bahay, ka yung dalawa niya nalibig. Kayong dalawa, sumunod kayo sa akin. Itong araw, kapusin ko ako, iuwi ko yung anak ko sa kanyang nanay. So, ito reason for that, I tried, pero hinapos ako ng dalawang malibig. Tinapos nila ang anak ko, pilit na nila. Maaaring siya gumawa ng mga senaryo, magkakaparahan para hindi matuloy ang paghahandog. Kaya na pumili siya. Bagaman alam din naman ni Abraham, wala na siya may uuwi sa Diyos. Hindi niya makikita ng Panginoon. But yes, maaaring nang isipin at gawin yun. Pero hindi po niya ginawa ang bagay na yun. Kaya makita natin buo po yung kalooban ni Abraham na sumunod sa Panginoon. Minsan, ulit na tayo sa sarili natin kapag may nagawa tayong bakit ang kalooban ng Panginoon. Pero tanong, gaano kabuo ang kalooban natin? Sumunod. May mga ganitong sakripisyo, may mga ganitong sakit, may mga ganitong hirap na maaari tayong danasin. Verse 6, ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na paggatong, dala naman niya ang apoy at pakalim at kasama silang lumalakad. Tinawag ni Isaac ang bansing ng ama. Ama, ano yun anak ko ni Abraham? Mayroon na tayong apoy at paggatong, ngunit nasa ang lupang pinahando tanong ni Isaac. Again, imagine yourself ko si Abraham.
Ito na, nasa paanan ka na ng mundo, pwede na yung meron ka ng kapoy, meron ka ng patalim, iniiwan yung patalim. Pwede niya minagdag yun, hindi pagdating sa taas, wala ako kung saksak dito, hindi ganito dito. No? Talagang buong kalooban niya. And here yung anak niya nagtanong, Pa, hindi ka na lahat, pero ba't wala yung mando? Paano matutunan ikaw yun? Bro, sabihin na, bulbul ka na dulo, niyaya ko sa inyo na yung anak mo. Kaya sabihin ko sa kanya, ako na, iwan mo na ako. Hindi po kayo naging tugon po ni Abraham. Sabi ng mga anak ko, kapag daw ay nanalo sa kanila, pastor ko talaga ako, habang ako mag-preach. Ipalagay ko ako siya ang Victor na pumunta sa mga. Pero mo naging tugon po ni Abraham, verse 8. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay. Kaya patuloy sila sa paglakad. Verse 9 and 10, ito na, kaya nga nila po nitutulog na pagsabit nila sa lugar ay tinuro ng Diyos, gumawa ng kanta si Abraham. Iniayos niya sa ibabaw nito ang paggatong at iniga si Isaac matapos gabusin nang sasaksakin na niya ang bata. Talagang bubuo ko yung kalooban ni Abraham sa sumunod sa Diyos na iandong ng buhay ang kanyang anak. Pasarin natin sa kid, si Isaac. Hindi po si Isaac. Alam po niya ang paraan ng pag-aando sa Diyos. At yes, dinala niya ang kanyang tatay na matapat sa Diyos. At siya man, nakita natin ay pamalas din ng katapatan sa Diyos. Hindi po siya nag-resist sa kanyang tatay. Master niya ang sinunod sa magulang niya. Alang-alang sa Panginoon. Kung masabi, obey your parents in the Lord. Naisip ko lang, no? Buti na lang hindi Amerikano si Isaac. Kasi kung Amerikano ito, talagay ko, marami siya sa akin, hindi rin po si Isaac ito. Is 13, so 18 19 years old na siya. Sa Amerika, siya kabataan, kapag 18 years old, sunod siya sa layo niya. Wala na ano kanyang mga magulang. Buti na lang, hindi Amerikano si Isaac. But yes, manalangin po natin, video tayo sa Asia, Amerika, Korea, tayo po ay dapat siguro sa Panginoon. Amen. Ito po mga bansa ng Amerikano na pinapangarap ng marami ng lahat. Ako ay hindi po nangangarap ito na pumunta mag-stay sa Amerika. Yes, kung dali ako doon, kakaway lang ako sa Dilo. Pero to stay in Amerika, wala po akong sabihin natin kung nais na mag-stay po doon. Dahil ko imagine po yung buhay ng mga kabataan sa Amerika. Sa akin na sila po ay sa kanila. Ayaw. Bakit na maraming mga kabataan ko, nakisa sa Sunday school, magaling nila ng 18 years old, hindi sila sumusok sa mga araw-araw po nila. Nalala ko si Pagkat Bida, ang kanyang pangalan ng isang singer. Christian siya, pinalaki siya, missionary ang kanyang nanay tatay, lumaki sa simbahan. Yes, Katy Perry. Sabi nga, she was asked, you were a Christian, no? Gospel singer pa na siya. So bakit ngayon nag-relate ka? Sabi niya, bata pa lang. Yes, daw, sunod-sunod na ako sa magulang ko. Now I'm in my right, my own mind. So yun, gusto siya sa kanyang layo. Kaya okay, mag-remind is one of us, talagang dapat natin hindi lang ang ating mga sarili, no? Dapat natin tuloy ng aral ng Panginoon, laging paalalahanan ng salita ng Panginoon. Yes, magiging natin mga anak, mga nakababata nating anak. As you know, no? Si matagal na, itong buwan na ganyan na yung ginagawa ko. May buwan naman na, pag-focus ng isang verse no, sa ating GC. Na noon ay binabasa ko siya, pero I didn't mind it, no? I mind, pero sa isip ko lang, and I realize, ito na, may verse na, hindi gawin na natin itong devotion. And so I asked mo yung ating mga chair na ito ay share sa ating training po mga GC
Dahil yes, no, hindi lang tayo dapat ang mapuno at mapalalahanan natin yung salita ng Diyos araw-araw. Hindi yung ating pong mga anak. At ano po ang bibigay natin sa kanila kung wala tayo mo. So, through pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, kung hindi mo alam natin, ilan man, kung meron tayo, ito lang din naman talaga tayo bibigay natin sa ating mga anak. So, as ako man, kung lagi yung nalalaman ko, yun lang din naman ang aking bibigay ko sa atin. So, napakahalaga po, talagang tayo po ay nagpapapatuloy sa salita ng Panginoon. Tulad na sabi ng banal na kasulatan, darating ang panahon na mababatag ng kasamaan, kaguluhan ng mundo dahil sa kasamaan ng tao. Pero yung sabi niya puso-puso, chapter 4, sinabi yung since ito mangyayari sa huling mga araw, mababatag ng kasamaan ng mundo, tigilan na natin ang pag-aaral din. Ang parang sabi niya, magpatuloy, referring sa chapter 4 ng 2 Timothy. 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 5. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, kung katapos sa verse chapter 3 na mababatag ng kasamaan, pag-iwan ng mundo dahil sa kasamaan ng tao. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin niya, napapanahongan o hindi. Himugin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Kaya talagang may effort po sa pag-aaral at pagtuturo. Sapagkat darating panahon hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip susundin nila ang kanilang hibig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang tuturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabalik ng kanilang pansin sa mga katangisip. Ikaw, maging mainam ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampalan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at uparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Imagine si Noah, wala minigis niyang tingayo ang ark, pero sabi, no, siya ay nanarag. Siya ay nagturo, pero ilan ang tumuhon? Pamilya niya. Yan ang sila daw ang mundo. Gano'n tayo, no, ating nangis at saka na ating bumibahagi ang salita ng Panginoon. Again, bakit natin may bahagi sa iba? Paano tayo may babahagi kung wala tayo dito? Remember nung last Sunday, nung sa ating pamilya ni Cornelius, hindi po niya kanyang pamilya for what? Sabi ni Cornelius kay Peter, hindi mo po mga pamilya ko, nakita mga anak ko, para wishing, para marinig ang pinapasabi ng Diyos sa pamamagitan mo. Noong Sunday, nagkaroon po kami ng meeting ng session at pinaalalahan ko po ang bawat sa amin, napatayin natin yung ating gawain. Na hindi po ito maging gawain lamang ng pagsasaya. Hindi lang ito maging gawain ng pagsasalusawa at shake yung nangyayari. Pero we have to be careful na ang priority natin, first, ang priority natin ay para ang salita ng Diyos ay patuloy tayo mapakita. No? Hindi wala tayo mag-ipon kasi wala namang bigo na kahain. Sabi nila, wala namang tayong gawain, wala namang pagkape, wala namang pagkinatay. Kundi ang priority natin ay para o ating sabihin natin yung pagsaluhan ng salita ng Panginoon. Hindi lang fellowship, hindi lang meeting fellowship, hindi lang pagtitipon para magkaroon ng kasiyahan, hindi first and foremost para po tayo palakasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Paano nagawa ni Abraham na sumunod? Napakabigat at pagsubok, ibigay po iyan ng kanyang kaisa-isa ng mamahal na anak. Hebrews 11, ibigay sa atin ang sagot. Hebrews 11, talata, verse 17 to 19. Hebrews chapter 11, verse 17 to 19. Nagsubukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nagbudyok sa kanya, na ialay siya sa bilang ng loob sa Diyos. Pananampalataya, buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak.
Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac pagmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Kaya sa pagkalingagang pag-uusap, naibalik na sa kanya si Isaac. Naibalik na sa kanya si Isaac mula sa mga patay. So paano niya Abraham nagawa? Nagawa na sabihin ng Panginoon. Una, nanahan na sumampalataya siya sa katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. Sabi nga, sa verse 70, sa aking bahagi, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos, verse 18, na kaisa ako mula magiging lahi niya. So, pinakawakan ni Abraham ang katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. At hindi nga po ba madalas, if not lagi, na kung paano natin nire-resolve yung ating mga mga pagdududa, mga question, ay ito tayo sa salita ng Diyos bumabalik. Amen? Halimbawa, kung ligtas na ba talaga ako, ano ba ang ligtas? Eh, ikaw ba ang salita ng Diyos? Sabi ni Buddha, sumampalataya lang ako, maliligtas na ako. Talaga ba bilang na talaga? Ano gusto mo talaga? Iyak ba talaga? Sabi ni Buddha, it is finished. Kung ano kaguluhan na nangyayari sa ating paligid, talaga nga bang may pag-asa? Talaga nga bang ang salita ng Diyos ang pag-asa ng tao? Liligaw ba ang salita ng Panginoon? Just like with Joshua. Kung nangyayari, talaga ba makapangyarihan sa salita ng Diyos? Liligaw ba sa salita ng Panginoon? Remember si Jairus, inisway mo, sinagupo siya, sabi sa kanya, huwag nang balayin ng dulo, patay namin yung anak. Pero sabi nito sa kanya, Lord, we have prayed, just believe. Patay na, pero may sinabi si Jesus, hindi na kanya pinagwala. Ito ang nangyayari sa ating paligid, ito ang nangyayari sa ating kasulang na sitwasyon, always go up to His word. Amen. Ano ba po pinagawa ko ni Abraham na nagawa ko yung sumunod? Kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi sa verse 19, naniwala siya na kaya ng Diyos bumuhay ng patay. Bakit siya naniniwala? Kasi siya, almost patay na. Baog ang kanyang asawa. Pero nagkaroon siya ng anak. Si Isaac, ang kanyang disipo, may karanasan siya sa pangyarihan ng Diyos. At yun ang kanyang pinanampalatayanan. Hebrews 11, verse 11, 12. Hebrews 11, 11, 12. Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama kahit na siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak pa. Oo nga, nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya sa isang tao may tuturing na halos patay na. Tanda talaga si Abraham si Sarah ay nagmula ng isang lahi na naging sindahan ng bituin sa langit at hindi makita ng umani sa dalampasigan. So yes, nagawa ni Abraham kasi may receive siya. May experience sa kapangyarihan ng Panginoon, meron siya experience sa katapatan ng Panginoon sa kanyang pangako. Hindi nga ba ikaw ako meron din? Amen? Walang pista kung sasabi, wala akong naranasan talaga kay Lord. Pag wala ka naranasan kay Lord, sabi ng Bisaya, buwan pa ka, delikado ka. Baka hindi ka mananampalataya ng Panginoon. We have all, mula karanasan, talagang nakita natin ng Panginoon ay gumagawa. May disipo sabi nga. Bakit pagpamuli, mahaba na ako, ang pagbabala, verse 11, 19. Nakita natin ang pagsubok, napakabigat ng pagsubok, nakita natin ang pagsunod, buong-buo. Ang pagsunod po ni Abraham, of course, matao siya, for sure, dumaan siya sa proseso, dumaan siya sa maraming mga pagkatanong, pero puso siya sumunod. Dapat pagpapala, sa verse 11 and 12, lalo ng pagpapala na inawat siya ng Lord. Inawat siya, sa kanyang nasasasakin na niya ang kanyang anak. Verse 12, sinabi ng Angel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. So, may natin, na hindi po pinipay ni Abraham, hindi po niya nagpupapalinan. Anyway, bali, patayin talaga siya, no? Alam ng Lord, hindi po yung faith, ito.
Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, kaya hindi mo pinagkalit sa kanyang kahit sa isang anak. Imagine yun. No? Siguro, hindi mo papatayin ko na yung anak ko. Magbigla ako inawat. Alam kong pagpapala, provide ang Lord ng handog. Verse 30 to 40. So, ang pag-awat ni Lord, pag-provide ng Lord ng handog, verse 30 to 40, pag di mo niya, may nakita siya isang lalaking lupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sangay ng tao. Remember, sabi ng tanong si Isaac, ang asa yung handog, Diyos ang magbibigay. Ito ang ginawa ni Abraham at ihandog sa halip ng kanyang anak. At ang lugar na ito ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkaloob. Ay sana ginawa natin ito, no? May mga moment natin sa Lord, ginagawa natin ng momento ng tanda. Di ba, may mga nagdili, may mga ginawa ni Bayan, nagdili yung isa na ito, may sirahan na puno, nagdili doon ng may puno, may puna, may puno, may gigi, puji. So meron mga marka, may sa atin yung mga moment na gano'n, no? Mayroong ginawa sa atin. Gumagawa tayo ng mga tanda pero dahil madalas siya nakakalimutan din natin si Abraham. So pinangalanan niya yung lugar na yun si Yahweh ang nagkakatoo. Ito ko pong pagpapala? Yes, ang pangako ng pagpapala sa kanila sa verse 15 and 18. Mula sa langit, kasi itang muli kay Abraham, ang Yahweh, ay pinangako sa pamamagitan ng aking pangalan ng Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin kahit sa isang anak, pagpapalain kita. Dahil ko'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhayin sa dagat. So take this as a literal, no? So again, imagine, tanda na, no, paog, sabi nga, no, para silang pagpatay, pero dumami ang lahi ni Abraham o Isaac. Nasakupin nila ang mga lungsod, ang kanilang mga kaaway, sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunubo ang aking utos. Yes, isa sa pangarap ko ng isang ama ay gumaganap ang kanyang lahi. Remember, yung tatay ko, sinabi ko magpapastor ako, sabi niya, hindi uwi ka, sayang yung lahi natin. Pero hindi naman kami dumami talaga din. And imagine kung gaano na naging pagpapala kay Abraham. Again, handa na siya, paulogan niya ng asawa, nasisala, pero sa kabila noon, gumaganap ang kanyang lahi. Dumami sila. At higit sa lahat, mula sa kanyang lahi, pinanganak ang tagapagligtas. Ang tunay na buhay na ito, ang Panginoong Jesus, nagdulot ng napakalaking pagpapala sa marami. To compare no, si Isaac kay Jesus, no, si Jesus meron ng kahoy, si Jesus may kahoy din, ang krus. Si Isaac, no, siya ang handog, pero pinalitan ng tupa, sa lalaking tupa. Jesus, siya ang nangyayandog at siya ang lalaki lupa. Walang replacement, siya ang nangyayandog. Pero sabi dyan, the Baptist, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. At ako, mula kay Isaac, ang maganap ang lahi ni Abraham, sa pamamagitan ng Panginoon Jesus, ang maganap ang kaligtasan sa marami. Again, don't take isang titira mo sa tanan ng bituin sa langit at ang hangin sa dagat. Sabi ang ating book of world population ngayon ay 8.8 billion. So I think, no, kaya na natin, ito ang i-imply ko dito, no, at dadami ng ganito kasi merong buhay na wala hanggan ng pangako. That means, sa Galatians chapter 3, verse 29, Galatians chapter 3, verse 29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Nakita natin yan sa book of Revelation. Nakita kayo dyan, ni Beloved, no? Ang bilang ng mga taong hindi kayang bilangin mula sa iba-ibang lahi, mula sa bahagi ng mundo, mga niligtas ng Panginoon na sumasamba sa Kanya. You can read in Revelation chapter 7, verse 9 to 17. Kung salita ng Panginoon, maraming po sa atin ang buhay at tuloy. Pagkakas maraming
Salamat po Diyos sa iyong mga salita. Ako, Panginoon, kay hinaan man marahil ang panalangin ito, pero pag-amin namin, bigyan po natin ang pagpapilo. Kaya yan ang isa ang higit na pagsubok, Panginoon. At ako, salamat kay Panginoon na bigyan kami sa mahigit na pagsubok. At salamat kay Panginoon sa mga pagsubok na pinagdaanan namin, na pagtagumpayan namin dahil sa kanang amin. Dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong pungayunin, Panginoon. Dahil sa iyong pagputing, layunin, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ito po, tulungan niyo po kami na kami po ay maging masunurin, Panginoon, ay pagpapakumbaba, Panginoon. Sa pagsunod namin sa iyo, Panginoon, ay hindi maging dahilan, kami po ay malaki. Hindi, Panginoon, higit pa kami magpakababa, na ibigay niyo kami ng pribilehiyo na kayo po, Diyos, ay masunod kayo na ayon, Panginoon, ay aming mapagpitunan, Panginoon. At po, salamat sa pagpapala, sa pangako, Panginoon, hindi lamang sa buhay dito, hindi sa buhay na darating. Kami po ay resipient, kabilang, Panginoon,